Si Shido ay talunang di man lang makatingin sa mga babae hanggang sa mapilitan siyang makisalamuha sa mga ito para iligtas ang mundo. 30 taon na ang nakalipas, biglang umatake ang mga mamaw na babae sa mundo at nagdulot ng malaking sakunang nag-isekay sa milyon-milyong mga tao. Paglaon, ang mga Magic Girls ay huminto saglit at nagbigay ng kapayapaan sa mundo hanggang kamakailan nang muling sinalakay ang mundo at niligtas nila ito. Dito naman napilitang matuto si Shido ng Riz para makuha ang puso nila. Isang umaga habang kumakain, kasama ang kapatid, tinanong niya kung anong gusto nitong tanghalian, kaya sumagot itong gusto niyang pumunta sa isang restaurang malapit sa paaralan. Pagdating sa nasabing restaurant, sinabi ng kapatid niyang magkita sila doon pagkatapos ng klase, kahit ano pang mangyari, at kahit pa magkaroon ng isang spacequake sa lugar. Samantala, may 3 babaeng nakakita sa kanila sa malayo't nagtaka kung lumaki ba ang magkapatid sa partikular na kultura dahil kakaiba sila. Pagkaalis ni Kotori, hinila siya ng uslak na si Tonomachi, at kalaunan sa klase, habang nag-uusap sila, ay biglang may babaeng sumingit at tinawag si Shido, kaya napaisip siya kung sino ba ito. Pag-upo sa tabi niya ay tinanong ni Shido ang kaibigan kung sino yon, kaya nagulat si Tonomaching di niya kilala ang henyong si Tobichi. Tinitigan siya ni Tobichi sa buong klase, na medyo hindi komportable para kay Shido, habang iniisip kung ano ba talagang pakay nito sa kanya. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang kampana at lumapit si Tonomachi kay Shido para sabihing sabay silang umuwi, ngunit sumagot itong may ibang plano. Habang iniisip ni Tonomaching dahil sa babae yon, sinabi ni Shidong kapatid ang kasama niya, kaya sinabi ni Tonomaching hindi na yon nakakagulat dahil sa pangit niyang mukha. Biglang tumunog ang alarmang nagbabala sa buong lungsod sa paparating na spacequake, kaya nagtakbuhan ang lahat sa shelter, habang nililikas ng tech ng lungsod ang iba. Nagtaka si Shido kung nasan ang kanyang kapatid at umaasa siyang hindi ito uslak para maghintay sa restaurant. Tinawagan niya ito ngunit hindi makontak at nang tingnan niya ang GPS para mahanap ito, napagtanto niyang talagang uslak nga ito. Nagmadali siyang tumakbo patungo sa restaurant ngunit habang nasa daan ay biglang naganap ang isang spacequake at itinapon siya nito. Nakita niya ang isang magandang babaeng nakasuot ng damit na pang-anime na nakatayo sa gitna ng lindol at nagtaka siya kung anong ginagawa nito doon. Kinuha ng babae ang sandata at nagdulot ng malaking lindol sa likod na kinatakot niya, at pinutok nito ang sandata kay Shido at nagbantang iisekay siya sa pag-aakalang tatapusin siya nito. Agad sinabi ni Shidong hindi niya plano yon dahil di nga niya kayang kumanti ng langaw, nang may dumating na mga babaeng umatake gamit ang mga missile pero sinalad ito ng babae gamit ang kanyang force barrier. Agad silang sinugod ng babae at nagpakawala ng kapangyarihang ikinagulat ni Shido. Matapos ang palitan, napagtanto ni Shidong si Tobichi ang nakikipaglaban at nagtaka siya sa nangyayari. Nagpatuloy ang laban ng dalawa at nang magsalpukan ang kanilang mga sandata, naglabas ito ng malaking enerhiya sa kapaligirang ikinagising ni Shido. Nagising siya sa isang pasilidad at nakita ang miserableng babaeng si Rining sinusuri siya. Pinakilala nito ang sarili bilang analysis officer at tinanong rito kung nasan siya, na sinagot ni Rining yun ay sick bay sa Frax dahil dinala siya roong walang malay ngunit lalo lang siyang nalito doon. Agad niyang tinanong ang kapatid at sinabi ni Rining wag siyang mag-alala rito. Dinala siya nito para kitain ang makakasagot sa kanyang mga tanong at laking gulat niya nang malaman na ang taong yon ay ang kanyang kapatid na babae. Tinanggap siya nito sa command center na Ratatosker at nagsimulang umaktong boss kaya napaisip siya kung yun ba talaga ang kapatid niya. Pinaliwanag nitong ang babaeng kakaiba ang suot ay isang espiritu mula sa ibang mundo't karaniwang pinapasabog ang lugar tuwing nagpapakita sila sa mundo, na siyang kilala bilang mga spacequake na kinagulat niya. Dinagdag pa niyang ang grupo ng mga mandirigmang umatake ay ang AST, ang anti-spirit team sa Japan na responsable sa pamamahala ng sitwasyon at karaniwang tumatapos ng mga espiritu, kaya napagtanto ni Shidong yun ang rason kung bakit inakala ng babaeng plano niya ring tapusin ito. Sinabi naman ng kapatid niyang may ibang paraan para asikasuhin ang sitwasyon na naiba sa AST at dito siya kakailanganin, kaya nagulat ulit siya. Sinabi nitong magsisimula na siyang magsanay kinabukasan at nagtaka siya sa kung ano ba ang pinapasok niya. Tinanong siya ng kapatid kung bakit nasa labas habang may emergency, kaya sinabi niyang hinahanap niya ito, ngunit tinawag siyang uslak ng kapatid dahil naniwala siya sa sinabi nito. Agad niyang sinabing ayon sa GPS ay nasa restaurant ito at binunyag ng kapatid na ang airship na Fraxinus ay 15,000 metro ang taas direkta mula restaurant, lalo niyang kinagulat. Kinabukasan, tinawag si Shido sa pribadong silid at pinakita sa kanya ang isang jamming software na kahawig ng Sims na tutulong sa kanyang magsanay para sa nalalapit na misyon. Dito kinuha ni Kotori ang joystick at pinakita ang ganap sa laro. Pagkatapos, nakipagkita siya kay Tobichi upang tanungin ang nangyari, ngunit sinabi nitong kalimutan iyon.
Sinabi ni Tobiching misyon niyang iisekay ang lahat ng espiritu, kaya tinanong nito kung lahat ba ay masama at sumagot siyang nawala ang magulang 5 taon na ang nakalipas dahil sa espiritu. Paglaon, sinimulan ni Kotori Trini ang pagsasanay kay Shido at sinabing tuturuan nila ito kung paano mahuhulog ang mga espiritu sa kanya, kaya pinasubok muna nila ang kanyang mga linya sa mga tao upang malaman kung epektibo ba o walang kwenta. Pinaporma siya sa isa nitong guro na nanatiling dalisay sa loob ng 30 taon, ngunit puro walang silbing linya lang ang naiisip ng inuubo niyang utak. Gayunpaman, nagpasya si Rining tulungan ito at bigyan ng ilang linyang agad nagpatindi sa reaksyon ng guro kung saan mabilis naman siyang tumakbo palayo bago pa siya mapahamak. Ngunit nayari pa din siya ng aksidenteng mabangga si Tobiching na uwi sa pagkadapat doon na bunyag na ang plot armor niya ay puti. Sinabihan siya ni Kotoring pahinain ang tuhod nito, ngunit walang kwentang basura lang talaga ang naiisip ng uslap. Tinulungan siya ulit ni Rini kung saan inaya niya ito ng date kahit hindi naman siya seryoso. Inihayag din ni Tobichi ang nararamdaman at nagulat siya nang pumayag itong makipag-date, ngunit nang sasabihin niyang biro lang yon ay biglang tumunog ang alarmang nagbabala sa lahat sa padating na spacequake. Agad ring umalis si Tobichi para magpalit sa kanyang uniforme at naghanda upang pabagsakin ang espiritu. Lumitaw ang espiritu mula sa nakaraang araw at nanatili sa isang silid at ayaw lumabas, na nagpahirap sa AST na umatake, kaya sinabi ni Kotori kay Shidong siya lang ang makakaasikaso ng sitwasyon at makakapagligtas sa kanya. Sinabi rin nitong huwag mag-alala sa sasabihin dahil gagabayan naman siya ng mga eksperto sa Fraxinus. Pumasok siya sa loob ng gusali at pagdating sa silid, sinalubong siya ng isang laser attack na makakapag-isekay sana sa kanya kung hindi siya nakaiwas. Agad niyang sinabi ritong kumalmat tinanong nito kung sino siya kaya ang mga eksperto ay tumulong sa pagpili ng pinakamahusay na sagot, ngunit nagalit ang espiritu at halos burahin siya kaagad. Lumapit siya at naghanda ng ipadala ito sa Nirvana gamit ang makapangyarihang magic ball mula sa kamay. Tinanong nito kung bakit gusto siyang tapusin, ngunit sinabi ni Shidong estudyante siya at di intensyong saktan ito. Napagtanto niyang ito ang uslap na nakita noong nakaraan, kaya tinigil niya ang pagtutok ng atake rito at tinanong kung anong gusto niya. Sinabi ni Shidong na roon upang makipag-usap at kahit baliwalain ay hindi ito kamumuhian. Nang marinig ang mga salita, agad siyang nahiya at sinabing ito ang unang taong gumawa ng pagtatangkang makipag-usap sa kanya. Tinanong niya ang pangalan nito, na sinagot niyang wala, at hiniling ritong bigyan siya ng pangalang gusto niya. Sinabi niyang Toka, na ibig sabihin ay ika-10 dahil una tong nakita nung ika-10 at nagustuhan niya ito. Ang AST na naghihintay ay agad namang nagsimulang sumalakay rito, ngunit gumawa si Toka ng barrier na sumalag sa lahat ng bala, at sinabi kay Shidong umalis na upang hindi siya mabaril. Ngunit tumanggi ito at sinabing mananatili roon upang kausapin siya, kaya umupo si Toka habang aktibo pa rin ang barrier sa ibabaw na pinoprotektahan sila mula sa patuloy na pagsalakay. Habang nag-uusap, sinabi ni Kotoring kumilos na at habang sumasagot rito, nagtaka si Toka kung sino ang kausap kaya nagbanta siyang tatapusin ito kung may pinaplanong masama. Bigla niyang inaya si Toka sa date alinsunod sa utos ni Kotori, ngunit hindi alam ni Toka ang ibig sabihin ng date. Paglaon, nakita ni Tobichi si Shido at agad na umatake sa kanila dahil iniisip na nabihag ito ni Toka. Biglang pinagana ni Toka ang makapangyarihang armas na sandalphon at nilunsad ang isang ataking nagpabagsak sa buong lugar. Dinala naman si Tobiching sugatan, at kinabukasan, habang tinitingnan ni Shido ang mga guho ng gusali ay lumitaw si Toka sa likod at nagulat siya dahil walang alerto ng spacequake. Sinabi niyang naroon dahil inaya siya nito sa isang date, ngunit sinabi ni Shidong hindi maaaring isuot ang astral dress sa date at pinakita ang larawan ni Tobichi sa kanyang school uniform, kaya mahikal na binago ni Toka ang kanyang suot sa ganoon. Sa kanilang date, habang naglalakad ay nagsimulang kumain si Toka ng lahat ng pagkain sa kanyang daanan. Habang kumakain ng karne, nakakita siya ng may puting kremat na galak at sinabing gusto niya rin yon. Samantala, nagmamatsyag si Tobichi sa kanila at nagtaka kung bakit walang spacequake nang lumitaw si Toka ngayon. Tinanong ni Shido kung saan siya pumunta matapos mawala nung nakaraang araw at sinabing tuwing nawawala ay pumupunta siya sa isang napakadilim na mundo upang matulog. Tinanong niya kung pumupunta siya sa mundo nila kapag siya ay nagigising, ngunit sumagot si Tokang tinuturing niya itong pilit na paggising dahil naakit siya sa mundo ng tao sa hindi regular na mga agwat at wala siyang magawa tungkol doon. Napagtanto ni Shidong ang mga spacequake ay di gawa ng mga espiritu at ito ay mga di sadyang aksidente lang. Tinanong niya kung ba't di ito nangyari ngayong lumitaw siya, ngunit tumanggi si Tokang sumagot at humiling lang ng isa pang karne, ngunit wala ng pera si Shido. Paglaon, nakarating sila sa isang restaurant at habang pinipigilan siya ni Shido dahil wala ng pera, nagpumilit si Tokang tingnan kung ano ang meron doon. Ngunit nailigtas siya ni Tonomachi nang bigla itong dumating at nagbigay sa kanya ng pera.
Pagpasok sa restaurant, nagulat si Shidong makita si Rini at tinanong kung bakit naroon at sumagot itong dahil natuklasan ang pagdating ni Toka. Habang nakaupo, nalingat siya kay Tokang tiningnan ang menu nang biglang lumitaw si Kotoring ikinagulat rin niya't minungkahi kay Toka ang pag-order ng espesyal na overkill course. Agad nagsimulang kumain si Tokang parang gluton at nang tinanong ni Shido si Kotori sa pakay, sinabi niyang pinatataas lang niya ang tsansang mahulog si Toka sa kanya dahil ang mukha niya ay kaya lang mahalin ng isang ina. Nang umalis si Kotori, pinapunta niya si Shido sa timog ng istasyon pag natapos na sila roon. Sumunod si Shido sa sinabi nito at sa kanilang paglalakbay, ang buong residential area ay nag-transform sa isang park upang maging mas masaya ang date kung saan unang beses magkakakulay ang kanyang miserableng buhay. Sa pagpapatuloy ng date ay sinubo ni Toka ang bawat karneng makita at patuloy pa rin sa pagmamasid si Tobiching nagpalit sa mecha niya at naghandang atakihin si Toka. Nang gabing yon, natuwa si Toka sa naging date at sinabi kay Shido kung gaano nakaganda ang pananaw sa mga tao na di gaya dating iniisip niyang lahat ng tao ay gusto siyang tapusin. Sinabi niya ring nauunawaan na ngayon kung bakit tinutugis siya ng mecha team dahil sumisira siya ng magagandang bagay tuwing dumarating siya sa mundo nila. Nakaramdam siya ng pagkamuhi nila at sinabing baka di siya dapat naroroon ngunit kinumbinsi siya ni Shedong wala ring spacequake nang dumating siya ngayon. Ngunit sumagot siyang tsamba lang yon at walang nakakaalam sa maaaring mangyari sa sunod niyang pagdating. Dito sinabi ni Shidong manatili na siya at nangakong ituturo sa kanya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mundo nila. Binanggit nito kang hindi tatanggapin ng iba ang gaya niyang mamuhay kasama nila, ngunit sinabi ni Shidong tatanggapin niya ito kahit gaano pa siya kamuhian, kaya nagulat itong pinahawak pa ang kamay sa kanya. Nang aabutin na niya ito, biglang nagpaputok ng baril si Tobiching nakatutok kay Toka, ngunit nagmintis siya sa target at sa halip ay si Shido ang tinamaang agad tumapos sa kanya. Natakot si Tobiching na tamaan niya si Shido at nang makita ito, agad sinamon ni Toka ang kanyang astral sword pati sandalphon at naglunsad ng isang matinding atake kay Tobichi. Tumulog ang alarma para sa spacequake at nag-alala ang mga nasa Fraxinus para sa mga tao sa lungsod na hindi pa nalikas. Ngunit ang iniisip ni Kotori ay si Tokat nang tanungin siya ng mga tauhan tungkol kay Shido ay sinabi niyang ituloy ang trabaho dahil di bastang babagsak si Shido. Biglang lumiwanag ang sugat ni Shido kung saan agad siyang bumalik sa pagkabuhay kaya naman nagulat ang lahat at dun na inutos ni Kotoring kunin ito agad. Samantala, si Toka ay nag-init ng sobra habang naglulunsad ng bugso ng enerhiya para tapusin si Tobiching nakaramdam din ng sama ng loob dahil di siya naiba sa espiritong inisekay ang kanyang magulang 5 taon na ang lumipas. Naghanda si Tokang ibigay ang panapos at umamin si Tobichi sa mga kasalanan at nagdasal, ngunit biglang nahulog si Shido mula sa langit kaya nang makita ito ay agad siyang sinalo ni Toka at niyakap ito. Ang armas naman niya ay nawala sa kontrol dahil sa sobrang galit sa nangyari. Habang iniisip ang dapat gawin upang hindi mawasak ang lungsod, sinabi ni Kotori kay Shidong halikan siya, na agad nitong ginawa kung saan natanggal ang kanyang plot armor habang bumabalik sa lupa. Tinanong siya ni Toka kung muli silang magkakaroon ng date at pumayag siya kahit pa talagang namumulubi na ito. Paglipas ng ilang araw, habang bumabalik si Shido mula sa paaralan at sinusubukang umiwas sa ulan, nagtaka siya kung bakit mali ang kamakailang ulat ng panahon dahil sinabi roong hindi ulan. Nakita niya ang babaeng si Yoshino na nadapa habang naglalaro sa ulan at nang subukan niyang tulungan ito, agad umiwas si Yoshino at hiniling sa kanyang huwag siyang saktan na kinagulat niya. Kinabukasan ay muli na naman siyang nagtaka kung bakit umuulan ulit kahit sinabi naman sa ulat ang kabaligtaran bago huminto sa lugar kung saan niya nakita si Yoshino at matapos tong isipin pati ang maliit niyang puppet ay tumakbo na siya pauwi. Pagdating sa bahay, tinanggal niya ang plot armor at agad pumunta sa banyo kung saan nakita niya ang buong tanawin ng plot ni Toka. Pumunta siya kay Kotori upang itanong kung ano ang ginagawa ni Toka sa kanilang bahay, kaya sinabi ni Kotoring nagpasya siyang manatili ito kasama nila. Dinagdag pa niyang matapos tong halikan ay naselyo ang espiritual niyang kapangyarihang lumikha ng invisible na link sa pagitan nila. Tinanong niya kung paano yon nagawa, ngunit sinabi ni Kotoring di rin alam dahil nakita lang ito sa pagsusuri sa Ratatosker. Binanggit ni Rining pag ang mental na estado ni Toka ay nagulo, may tsansang ang kapangyarihang naselyo sa loob niya ay bumalik rin dito. Isa pa, dahil mas komportable si Toka sa tabi niya ay mas mabuting manatili ito roon hanggang magkaroon ng espesyal na tahanan para sa mga espiritu. Dagdag pa ni Kotoring pagkakataon niya yun para matuto lalo sa mga babae kung saan nagtaka si Shido kung bakit kailangan pa nun kahit naselyo na ang kapangyarihan ni Toka. Ngunit sinabi ni Kotoring marami pang ibang espiritong nangangailangan sa kanya na ikinagulat niya. Pagkatapos, nagtakda si Kotori ng maraming trap para kay Shido sa ngalan ng pagsasanay, ngunit si Toka ay nahiya sa lahat ng yon kaya binibira ito tuwing nagpapakita ng kauslakan niya.
Kinabukasan, habang pinagtatalunan ni Tobichi si Shido, gaya ng lagi, tumunog ang alarma ng spacequake, at habang ang lahat ay lumilikas para sa kaligtasan, agad naghanda si Tobichi para sa laban. Samantala, sinabi ni Rini kay Shidong dapat iwan si Toka dahil halos wala na tong silbi sa pagkaselyo ng kapangyarihan at di dapat siya isali sa mga laban sa pagitan ng mga espiritu at AST. Dito'y iniwan niya si Toka sa kanilang guro at agad pumunta sa Fraxinus upang suriin ang sitwasyon. Doon ay natuklasan niyang ang espiritu ay ang babaeng nakita niya noong nakaraan nung pauwi siya mula sa paaralan. Agad siyang nagdesisyon na ililigtas ito kaya naman hinanda nila ang uslak para sa misyon. Pagkatapos, pumasok siya sa gusali kung saan nagtatago si Yoshino mula sa mga atake ng EST. Nagpakita siya ngunit hindi kumibo dahil ang maliit na puppet ang nagsasalita para dito kaya nagtaka siya kung bakit pumapayag tong isang maliit na puppet ang gumagawa nun. Ngunit agad nagbabala ang Ratatoskr na ang timpla nito ay bumabagsak na at sinabihan siyang dapat pasayahin ito agad kaya nag-aya siya ng date ngunit ang mababaw na uslak ay iniisip na tinutukoy nito ang kalendaryo. Samantala, nalaman nito kang delikado sa labas habang nakikipag-usap sa mga uslak na di maitikom ang kanilang bibig kaya agad siyang lumabas para hanapin si Shido. Si Yoshino ay nasa mataas na estruktura at nag-acrobatics at habang kinukumbinsi siya ni Shidong bumaba ay nadulas ito't nahulog kung saan nagkahalik sila sa proseso. Si Tokang hindi kalayuan ay nagalit at tinanong si Shido kung yun ang dahilan kung bakit naroon at hindi siya nakapagsalita dahil nahuli sa akto. Samantala, pinaalam ni Kotori kay Shidong ang kapangyarihan ni Toka ay bumalik na at ito ay lalong nagagalit habang patuloy sa pagbubunganga. Ang puppet ay nagsimula ring mang-trash talk at sinabing siya ay sagabal at marahil ay pagod na si Shido sa kanya kaya kinita nito ang ibang babae. Nagalit si Toka at dinakma ang puppet sa lieg na intensyong isara ang bibig nito ng permanente. Lumapit si Yoshino kay Toka at sinubukang kunin ang puppet, ngunit di ito binigay at sinabi kay Shidong pumili sa pagitan nila ni Yoshino. Agad pinaalam ni Kotori kay Shidong ang mental na estado ni Yoshino ay bumabagsak kaya sinabi niya kay Tokang ibalik ang puppet ngunit naisip roong mas pinipili si Yoshino. Dito sinamon ni Yoshino si Zadkiel na isang halimaw na kumokontrol ng yelo at nagsimulang umatake ngunit naligtas ni Shido si Toka. Tumalon si Yoshino sa gusaling nakasakay kay Zadkiel at tumakbo kaya ang AST ay naglunsad ng atake ngunit siya ay nakatakas. Sa gusali, sinubukan ni Shidong hawakan si Toka ngunit tumanggi ito sa pag-isip na mas gusto si Yoshino. Nagpatuloy si Toka sa sama ng loob at ayaw makipag-usap kay Shido kaya nagpa siya si Rining bisitahin ito upang magbigay ng therapy at alamin kung anong problema. Samantala, sinuri nila Kotori ang nangyari sa pagitan ni Shido at Yoshino sa gusali at nagtaka sila kung bakit hindi naselyo ang kapangyarihan ni Yoshino kahit nagkahalikan din sila. Kasabay nito, naglalakad si Shido habang umuulan at nakita niyang hinahanap ni Yoshino ang puppet na nawala habang sinusubukan niyang tumakas mula sa AST kaya nagpa siya si Shidong maging mabait sa kanya dahil may gusto ring makuha dito. Habang nasa therapy session, sinabi ni Rini kay Tokang ang halik sa pagitan ni Shido at Yoshino ay isang pagkakamali at may malasakit si Shido sa kanya kaya nilagay nito ang sarili sa panganib para iligtas siya. Habang hinahanap ni Shido ang puppet kasama si Yoshino, biglang kumulo ang tiyan nito kaya nagpa siya siyang dalhin ito sa bahay upang bigyan ng pagkain at pagkatapos ay tinanong kung bakit hindi lumaban ng atakihin ng AST. Sumagot siyang hindi niya gusto ang masaktan pati ang nakakatakot na mga bagay tulad ng AST ngunit tuwing nasasaktan siya o kaya naman ay natatakot, nababaliw siya at nagiging masama sa lahat. Sinabi niyang yun ang rason kung ba't ang puppet ang bayani niya dahil lagi siyang pinapakalma nito pag malapit nang mawala sa kontrol. Nangako si Shidong tutulungan siyang hanapin ang puppet, ngunit dinagdag na hindi na kailangan ang puppet upang protektahan siya dahil si Shido na ang magiging bayani para dito. Agad siyang nahiya at humingi ng tawad para sa halik nung nakaraan, ngunit hindi alam ni Yoshino kung ano ang halik kaya nagpasya siyang ipakita ito ulit. Ngunit habang siya ay papalapit ay biglang pumasok si Tokang planong humingi ng tawad sa naging asal, ngunit nakita sila sa ganong posisyon na muli niyang kinagalit kaya umuwi siya upang ibunton ang inis sa kanyang inosenteng unan. Nakatanggap naman si Shido ng impormasyon sa puppet ni Yoshinong nasa tahanan nito ni Tobichi, kaya agad siyang pumunta doon para kumpirmahin ito. Binati siya ni Tobichi at binigyan siya ng kakaibang tsaa, at agad na umalis papuntang banyo. Sa oras na yon, mabilis nagkalkal si Shidong parang magnanakaw hanggang sa matagpuan ang puppet at bumalik sa kanyang pwesto. Bumalik si Tobiching mukhang kahina-hinala at umupo sa tabi ni Shidong. Ang Magnum ay naistorbo sa pagtulog ngunit nagawa niyang tanungin ang poot nito sa mga espiritu.
Sinubukan niya tong kumbensihing di lahat ay masama gaya na lang ni Tokat Yoshino, ngunit hindi interesado si Tobichit. Sinabing isekay ang lahat ng espiritu dahil ito ang kumuha sa magulang 5 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Shidong ang kapangyarihan ni Toka ay selyado na at hindi na ito magdudulot ng sakuna, ngunit sinabi ni Tobiching walang nakakasiguro sa mangyayari. Ngunit sinabi niyang tanggapin sila at huwag iisekay dahil siya ay mabait na nilalang nang biglang tumunog ang telepono ni Tobiching senyales ng padating na spacequake at agad siyang tumayo upang umalis. Habang siya ay paalis, tinanong ni Shido kung hindi niya atakihin ang espiritong walang kapangyarihan at sumagot siyang kahit gustong gawin ay nakadepende ito sa utos ng superior. Samantala, nagsimulang atakihin ng AST si Yoshino habang siya ay tumatakas at matagumpay nilang napabagsak ito. Nang tatapusin na siya ay sinamon ni Yoshino si Zadkiel na nagsimulang umatake, habang patuloy na nagpapaputok ang AST sa kanya, at habang tumatakas si Yoshino, nakita siya ni Tokang agad pumunta sa lugar. Samantala, tinawag ni Shido si Yoshino upang pigilan siya, ngunit habang nilalabas ang puppet nito ay naglunsad si Tobichi ng atake kay Yoshinong, nagdulot kay Zadkiel na magkarga ng enerhiyang pakakawalan ng hindi namamalayang naroroon si Shido. Nakita yun ni Tokat na isip na nasa panganib si Shido, kaya agad niyang sinamon ang sandalphon, ngunit nahirapan siya dahil ang kapangyarihan ay selyado. Naglunsad si Zadkiel ng malakas na atake, ngunit nagawa ni Tokang iligtas si Shido nang mapagana na ang sandalphon niyang sumalag sa atake. Pumunta si Toka kay Shido at humingi ng tawad sa kauslakan habang ang EST ay nagpapakawala ng atake kay Yoshino. Sinabi ni Shidong kailangan siya para iligtas si Yoshino, ngunit iniisip ni Tokang pinili ito. Gayunpaman, pinaliwanag ni Shidong si Yoshino ay espiritong tulad niya at nangako siyang ililigtas ito, kaya naalala ni Tokang ganon rin ang ginawa ni Shido para sa kanya. Agad niyang binaba ang sandalphon at sinabi kay Shidong gamitin yun upang marating si Yoshino. Samantala, hindi makapagpatuloy sa atake ang AST dahil sa malakas na barrier na ginawa ni Zadkiel kung saan sila ay tatamaan ng ilang milyong yelo kung lalapit pa sila. Agad lumikha si Tobichi ng force field at ginamit ito upang iangat ang gusalit planong atakihin si Yoshino gamit yon, ngunit biglang dumating si Toka at hiniwa ito. Nang makita siya, agad sinalakay ni Toka si Tobichit, ang iba pa ay nilipat ang target sa kanya. Sa paglipat ng atensyon ay pumasok si Shido sa force barrier na ginawa ni Zadkiel kahit sinabi ng kapatid na maaari siyang magyelo hanggang katapusan at matagumpay niyang narating ang loob kahit papagod na. Doon ay pinagaling ni Yoshino ang sugat niya at binigay nito ang puppet na kinatuwa niya. Sinabi niyang kailangan itong halikan upang iligtas siya at nahiya, at habang ang uslak ay di tumitigil sa pagdada ay pinatahimik ito ni Yoshino sa halik na agad tumunaw sa damit niya at ang langit ay bumalik sa normal. Pagkatapos, sinabi ni Kotori kay Shidong di na mananatili ron si Toka at pinakita ang bagong tayong tahanan para sa mga espiritu. Isang umaga, sinabi ni Toka at Yoshino kay Shidong nais nilang pumunta sa hot spring nang makita ito sa telebisyon, na pinaalam niya kay Kotoring walang nagawa kundi pumayag sa hiling dahil ayaw nilang mabaliw na naman ang mga espiritong yon. Samantala, sa kampo ng AST ay nagkasundo ang kapitan at mga tauhan ng mech team na pumunta rin sa spring upang magkaroon naman ng bihirang pahinga, ngunit tumutol si Tobichit. Sinabing dapat silang magsanay imbis na magpasarap. Ngunit nakatanggap siya ng tawag kay Shidong, hinihiling na kanya muna ang librong hiniram ng 2 pang araw dahil may mahalagang bagay siyang dapat asikasuhin. Biglang narinig ni Tobichi ang boses ni Toka sa background at nagalit siya at dinurog ang inosenteng lata sa kanyang kamay. Paglaon, nagtungo na si Shido, Rini, at ang iba pa sa hot spring, ngunit winasak ni Toka ang sasakyan dahil sa selos nang makita ang pakikitungo ni Shido kay Yoshino. Samantala, ang mech team ay sumakay din sa underground train patungo sa parehong hot spring, ngunit pinalabas nilang ito ay pagsusuri sa lugar upang hindi sila mapagalitan ng kanilang mga superior. Ngunit hindi nagtagal ay nasira din ang kanilang tren, kaya kinailangan nilang maglakad. Si Shido at ang mga kasama ay nagpatuloy rin sa paglalakad dahil sa pagkawasak ng baliw sa kanilang sasakyan. Si Toka ay nahiya sa abalang dinulot niya, ngunit si Shidong sinisikap na magmukhang cool kahit hindi naman ay sinabing hindi siya galit. Paglaon, natuklasan ng mga uslak sa Fraxinus na papalapit ang AST patungo sa mga espiritu, pero hindi alam na hindi digmaan ang pinunta ng AST, kaya nag-utos ang isang uslak na harangan ang pag-abante nila. Naglagay ang Fraxinus ng mga barikada sa paligid ng lugar upang magpabagal sa mech team na nauwi sa kanilang pagkalito sa kung anong meron. Ang Ratatosker team ay naglunsad ng iba't ibang mga pakulo, kaya napagtanto nilang may kalabang sinusubukang pigilan sila, kaya nagsimula silang kumontra pabalik at nagdulot ng malaking pinsala sa kanilang paligid.
Samantala, habang naglalakad si Shido at ang mga babae ay biglang may sumabog na bomba sa ibabaw nilang nauwi sa kanilang pagbagsak sa lupa't nawala doon ang puppet ni Yoshino sa proseso. Agad umiyak si Yoshino kung saan ang paligid ay nagsimulang magyelo at bigla ring umulan, ngunit niyakap siya ni Shidong nangakong ibabalik ito sa kanya agad kaya tumigil na ang ulan. Sinimulan niyang hanapin ito habang patuloy pa ring nag-aaway ang AST at Ratatoskr at pagkatapos ng medyo matagal niyang pagtakbo sa gitna ng pagsabog ay nakita rin niya ang puppet. Ngunit habang pinapagpag ang alikabok rito ay may pagsabog na nangyari mula sa itaas, ngunit bago tumama ay lumikha si Toka ng barrier na pumrotekta sa kanilang dalawa. Pagkakita kay Toka sa astral dress, agad kinonsidera ng AST na umatake, ngunit bago makakilos si Tobichi ay nawala si Toka kasama si Shido na kinagulat nila. Paglaon, dinala ni Kotori si Shido at ang iba sa mumurahing hot spring na natuklasan ng kanyang uslak na assistant habang tumatanggap ng parusat ang AST team ay pumunta rin sa hot spring gaya ng kanilang plano. Dagdag pa rito, nagsimulang hanapin ni Tobichi si Shido dahil ito ang rason ng pagpunta niya ngunit hindi ito natagpuan. Pagkatapos, pinakilala si Takamiya sa AST team bilang babaeng minsang ng isekai ng isang espiritu, kaya nagulat ang lahat sa team at tumabi siya kay Tobichi habang pinapakita ng kapitan ang naging laban kay Yoshino. Tinanong ni Tobichi ang tungkol sa espiritong kanyang inisekay at sumagot itong ang espiritu ay naiba sa mga nakasanayan nilang harapin kaya naman nalipat siya sa unit na yon. Habang nagsasalita, bigla niyang nakita si Shido sa screen at nakilala ito't nabigla si Tobichi. Matapos ang pulong, sinabi ni Tobichi kay Takamiyang hindi binanggit ni Shidong may isa pang kapatid kaya tinanong ni Takamiya kung kilala ito't sumagot si Tobiching sila'y magkasintahan at nagulat siya. Paglaon, ang bagong lipat na estudyanteng si Kurumi ay pinakilala sa kanila at inihayag nitong siya ay isang espiritu kaya nabigla silang lahat. Hiniling niyang may sumama sa kanya sa paligid ng paaralan pagkatapos ng klase dahil bago lang siya at may uslak na nagtaas ng kamay ngunit tinanggihan ito't lumapit kay Shido upang sabihin siya ang nais isama. Napagtanto naman ng AST na ang babae ay espiritu talaga at nagtaka sila kung bakit ito lumipat doon. Sinabi ni Takamiyang si Kurumi ay di ordinaryong espiritu dahil umisekay siya ng higit 10,000 tao gamit ang sariling kamay at bukod pa yon sa dinulot ng mga spacequake niya. Pagkatapos ng klase, nagkita si Shido at Kurumi habang si Toka at Tobichi ay nagmamasid dahil sa selos at nagtaka kung anong plano ng bagong babae sa crush nila. Habang sinusunod ni Shido ang gabay ng mga nasa Fraxinus, mali niyang natanong ang kulay ng plot armor nito't habang iniisip na magagalit ito, ang babaeng tila may ibang plano ay sinubukan siyang pagbigyan, ngunit mabilis tong pinahintot tinanong kung bakit niya tinawag ang sariling espiritu. Ngunit sinabi niya ritong huwag magpanggap kaya nagulat siya at tinanong rito kung paano siya nakilala pero tumanggi tong sumagot. Sa halip ay sinabi niyang may nararamdaman para dito mula nang malaman niya ang tungkol rito. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Shidong naguluhan, ngunit biglang nabisto ang dalawang uslak na babae mula sa kanilang pagtatago. Paglaon ng maghiwalay sila, bumulong si Kurumi sa tenga ni Shidong susubukan niyang sakyan ito sa susunod kapag dalawa na lang sila. Sa kanyang pag-alis, nagpasalamat lang si Shidong dumating si Toka at Tobichi dahil kung hindi ay walang may alam kung anong gagawin nito sa alaga niya. Sa daan, nakasalubong ni Kurumi ang ilang bully na gusto siyang pagtripan, kaya pumayag siya pero nilinlang sila sa isang sulok kung saan literal niyang kinain ang mga ito. Dumating si Takamiya at naghandang makipaglaban rito't makalipas ang ilang segundo, tinagpo niya si Shido habang pauwi kasama ang dalawang babae at nagagalak siyang niyakap at tinawag na kapatid ngunit nagtaka siya kung sino ang uslak. Sinundan siya nito pauwi na nasasabik dahil buhay ang kapatid ngunit nagselo si Kotori at nakipag-away sa kanya kung sino ang totoo at sino ang peke. Paglaon, tinanong ni Shido kung saan siya galing at sumagot itong siya ay nagtrabaho ngunit tumangging sabihin kung saan at nagmadaling umalis kaya napaisip sila sa tinatago niya. Kinabukasan, habang kinukuha ng guro ang attendance ng lahat ay napansin nilang wala si Kurumi sa klase at nagtaka sila kung bakit ang bagong estudyante ay hindi na pumapasok sa ikalawang araw pa lang. Sinabi ni Tobiching hindi na siya babalik ngunit bigla itong nagpakita kaya nagulat siya. Sa klase, nakatanggap si Shido ng mensahe mula kay Kotoring pinapapunta siya sa physics lab sa tanghalian. Paglaon ay tinagpo niya si Kotori at rining pinakita ang footage ng nangyari kay Kurumi noong nakaraang araw. Inatake siya ni Takamiya pati ng AST at brutal na inisekay, ngunit lumitaw siya sa paaralan ngayon kaya sobrang nalito sila sa kung ano talaga siya. Samantala, nakita ni Tobichi si Kurumi sa isang silid at tinanong kung bakit buhay pa kahit inisekay na ito nung nakaraang araw.
Dito'y agad siyang dinakma ni Kurumi gamit ang mga kamay na biglang lumabas mula sa lapag at sinabi kay Tobiching nag-aksaya lang sila ng oras, kaya nagtanong si Tobichi sa layunin niya kung saan inihayag ni Kuruming naroon siya dahil gusto niya si Shido at lahat ng kapangyarihan nito. Pagkatapos ng klase, lumapit si Shido kay Kurumi at inaya siya sa date dahil inutusan ito ni Kotoring gawin yon upang makakuha ng higit pang impormasyon kung saan masaya itong pumayag. Lumitaw naman si Tobichi tinanong kung ano ang pinag-uusapan nila ng Diablo, ngunit mabilis siyang umiwas at umalis. Samantala, iniisip ni Tobichi ang mga ginawa't sinabi ni Kurumit nag-aalala siya para kay Shido. Pagbalik sa bahay, sumayaw si Toka sa harap ni Shido hanggang makuha nito ang tiket sa pagitan ng mga plat at natuklasang naghanda ito ng date nila para sa susunod na araw. Habang nagtataka pa rin ay tinawagan siya ni Tobichi para makipagkita sa susunod na araw kaya nabigla siya. Kinabukasan, kailangan niyang makipagkita sa tatlo nang hindi nila nalalaman na nakikipagkita siya sa iba't nangako ang Ratatosker na tutulungan siya sa mga kahilingan ng tatlong babae ng walang palya. Nagsimula siya kay Toka at pagkatapos ng ilang oras sa aquarium ay nagpanggap siyang biglang sumakit ang tiyan at sinabing pupunta muna saglit sa banyo. Ngunit agad siyang pumunta kay Kuruming dinala siya sa tindahan upang bumili ng mapusok na mga damit. Habang naroon, nakita siya ng ilang kaklase, at habang sinusubukan nilang lapitan ito upang akusahan ng pangangaliwa, ay agad siyang nagpanggap na sumakit uli ang tiyan at tumakbo upang kitain si Tobichi sa ibang lugar. Umupo sila sa restoran upang kumain at tinanong si Tobichi kung bakit gustong makipagkita. Sinabi niyang ayaw itong mapag-isa at dinagdag na kailangan itong umuwi kasama siya pagkatapos ng date kung saan siya ay mananatili muna doon ng ilang sandali. Nang magsimula na silang kumain, bigla niyang nakita si Tokang tumatakbo kaya nabilaukan siya at agad nagpaalam at pumunta upang makipagkita rito. Patuloy siyang umikot sa pagitan ng tatlong mga babae kahit pa sobrang pagod na siya sa pagtakbo. Kasabay nito, sinubukan niyang umiwas sa mga kaklaseng nakakita sa kanya, ngunit dahil kay Yoshino ay na-distract sila. Paglaon, umupo si Kuruming mag-isa at napansin ang ilang uslak na sinusubukan ang kanilang baril sa pusa kaya nagpunta siya upang gawin tong mas interesante. Samantala, nawala siya sa radar ng Ratatosker nang biglang maputol ang surveillance system at nagtaka sila. Nagkasalubong naman si Tobichi at Toka at nagulat sila sa pagkikitang yon. Agad nilang napagtantong si Shido ay isang Casanova at si Tobiching iniisip na maaaring may pangatlong babaeng dahilan kung bakit nawawala ito ay agad na tumakbo upang hanapin siya. Pagbalik ni Shido kung saan iniwan si Kurumi ay di ito natagpuan at nagtaka kung nasan ito at pinaalam ni Kotoring di rin nila alam. Bigla silang nakatanggap ng alerto ng isang malaking bugso ng espiritu mula sa kakahuyan, kaya agad pumasok si Shido sa kabubatan upang hanapin siya. Ngunit natakot siya nang makita ang buong lugar na punong-puno ng dugo at isang paa ng lalaki ang naiwan sa lupa. Nakita niya si Kuruming brutal na binaril ang lalaki nang nakangiti pati ang tila isang orasan sa kanyang kaliwang mata. Agad siyang tumakas ngunit nahuli siya ni Kurumi gamit ang kadiring mga galamay at lumapit bago siya dakmain at dilaan ang bibig dahil plano na nitong mananghalian. Ngunit lumitaw si Takamiya upang iligtas siya at naglunsad ng atake gamit ang espesyal na armas na labis na puminsala kay Kurumi bago pa ito makagawa ng anumang galaw. Nabigla si Shido tinanong kung paano nananatiling kalmado matapos iisekay ang isang tao kaya sumagot siyang espiritu yon at ang pag-isekay nito ay kanyang trabaho. Pinaliwanag niyang si Kurumi ay espesyal na uri ng espiritong kahit gaano pa man nila ito puksain ay patuloy siyang babalik ng buhay. Dinagdag niyang kaya patuloy ring iniisekay ito ay dahil mahilig si Kuruming magpadala ng iba sa nirvana. Dinepensahan pa rin ito ni Shido, ngunit pinatahimik siya ni Takamiya gamit ang barrier at lumapit kay Kuruming handang ibigay ang panapos. Pumunta si Shido sa Fraxinus na masama ang loob dahil iniisip niyang lahat ng espiritu ay mabuti ngunit nagbago yon nang makilala si Kurumi. Sinabi niya kay Kotoring gusto ng sumuko, ngunit sinampal siya ni Kotori at sinabing tumigil sa pagiging duwag dahil hindi siya maaaring sumuko. Pagkatapos, habang pauwi mula sa paaralan, ay sinalubong siya ni Toka at hinila nito upang magsaya kasama siya. Kinagabihan ay sinabi ni Shidong kailangan niyang pigilan si Kuruming mangisekay ng mga tao, ngunit hindi niya alam kung paano ito kakausapin dahil naiiba talaga siya sa kanila ni Yoshino. Ngunit sinabi ni Tokang si Kurumi ay espiritu din kaya imposibleng naiiba siya sa kanila. Dinagdag niyang kung hindi dahil rito, ay maaaring natulad siya kay Kurumi, at ang tanging pagkakaiba nila ni Kurumi ay may isang tao na nagbigay ng malasakit sa kanya. Nagkakumpiyansa si Shido at kinabukasan ay kinita niya si Kurumi upang sabihing ililigtas ito at pipigilan siyang mangisekay ng iba. Iniisip niyang maantig ito sa pagmamalasakit na yon, ngunit pumunta ito sa rooftop at nagdulot ng higit pang kaguluhan para alamin kung seryoso ito sa sinabi.
Pinapula niya ang paligid gamit ang dugong nakaapekto rin sa gusali ng paaralan, at lahat ng estudyante ay bumagsak agad sa lapag. Hinarap naman ni Takamiya si Kotori sa paglagay kay Shido sa panganib ng ipadala ito sa mga espiritong mag-isa. Sinabi niya ritong siya na ang mag-aalaga dito mula ngayon, ngunit tumawa si Kotori, at sinabing hindi niya ipagkakatiwala si Shido sa basurang kumpanya tulad ng Deus Ex Machina Industries, kaya nagtaka si Takamiya kung bakit alam ang tungkol doon. Sinabi ni Kotoring alam niyang nagtatrabaho ito sa kanila't inilipat sa IST, at lalo siyang nagulat. Ngunit sinabi ni Takamiyang may utang na loob siya sa kumpanya at diyon mababayarang kinabigla ni Kotoring binunyag na sinuri nila ang kanyang laway. Natuklasan nilang hinaluan ng kumpanya ang katawan nito ng sobrang daming magic kung saan nabawasan ang buhay niya ng 10 taon na di alam ni Takamiya. Pareho silang nakatanggap ng tawag sa kasalukuyang sitwasyon ng paaralan kaya agad silang umalis. Nakita ni Shidong si Toka ay namimilipit rin at nagtaka kung ba't siya lang ang hindi apektado at sinabi ni Rining dahil yun sa kapangyarihan ni Toka at Yoshinong nakaselyo sa kanya. Tinawag siya ni Kurumi mula sa rooftop at sinabing bilisan kung mayroon siyang pakay rito kaya agad siyang umalis. Nilabas ni Tobichi ang mechsuit at pumunta rin sa rooftop, ngunit hinarang siya ng isa sa mga clone ni Kurumi. Napagtanto ni Tokang mapanganib kay Shidong mapag-isa at naalis ang selyo ng kapangyarihan, ngunit bigla siyang inatake ng isa pang Kurumi. Sa rooftop, tinanong ni Shido si Kurumi sa ginagawa niya at sumagot itong yun ang time-consuming castle, na isang barrier na sumisipsip ng oras mula sa mga naglalakad sa anino niya. Nabigla si Shido at pinaliwanag pa ni Kuruming ang orasan sa kaliwang mata ay kumakatawan sa kanyang buhay at tuwing gumagamit siya ng magic ay marami itong kinakain kaya nagkakarga siya minsan gamit ang pamamaraang yon. Sinabi niyang si Shido ang rason kaya dumating dahil nais niyang kainin ang karne nito sa tradisyonal na paraan. Nang marinig ito, sinabi ni Shidong wag idamay ang iba kung siya lang naman ang pakay, ngunit sinabi nitong kailangan niyang bawiin ang basurang sinabi tungkol sa pagligtas sa kanya bago pa siya makapagpatuloy. Dito'y nakiusap siyang alisin na ang barrier, ngunit hindi niya ito susukuan, na lalong kinainis ni Kurumi. Agad siyang naglunsad ng isang spacequake, na agad nag-trigger ng alarma para dito kaya nabahala ang mga uslak sa Fraxinus. Sinabi ni Rini kay Shidong ang mental na estado ni Kurumi ay nagbabagong parang natatakot ito sa kanya, kaya agad siyang umakyat sa railing at nagbantang magpapakamatay kung talagang nais nitong kainin siya. Sinabi niyang tumigil sa kabalbalan, ngunit biglang tumalon si Shido sa gusali kaya nagulat siya at agad ring lumundag at inligtas ito bago siya humalik sa lupa. Sinabi niya ritong ngunguyain ang sariling dila kung hindi niya tatanggalin ang kapulahan sa paligid kaya agad niya itong inalis sa pitik ng daliri. Nagsimula si Shido sa mga pangaral niyang bumago sa isip ni Kurumi at sinubukan niyang tanggapin ang kamay nito para maligtas, ngunit isang clone ni Kurumi ang sumaksak sa kanyang agad umisekay rito. Sunod ay hinuli ni Kurumi si Shido gamit ang galamay at sinubukang hawakan ng biglang putulin ni Takamiya ang braso niya. Ngunit agad niyang sinamon ang kakaibang relo at baril na ginamit niya upang ibalik ang oras pati na ang braso. Inatake niya si Takamiya at pinatalsik ito at biglang lumitaw sa likod upang barilin siyang muli. Dumating si Toka at Tobichi sa rooftop, ngunit bago makagawa ng anumang hakbang ay sinamon ni Kurumi ang mga remnant. Sinabi niya kay Takamiyang yun ang rason, kaya di siya mawawala dahil may iba pa siyang bersyon ng sarili mula sa iba't ibang panahon. Inipit niya sila at sinimulan ang isa pang spacequake, ngunit lumitaw si Kotori at kinansela yon gamit ang makapangyarihang puwersang bumulat sa lahat nang makita siya sa astral dress bago isamon ang sandata niya at naghanda sa laban. Nagsimula ang matinding laban at matapos ang ilang palitan, biglang tinigil ni Kurumi ang oras at inutos sa mga clone na atakihin siya bago lumapit rito at ilagay ang huling bala sa kanyang ulong nagpabagsak sa kanya sa lupa. Ininsulto siya ni Kurumi sa pag-isip na nanalo na, ngunit agad gumaling ang sugat nito at tumayo kaya nabigla ang uslak. Agad sinamon ni Kurumi ang mga clone, ngunit pinasabog sila ni Kotori nang magtipon sa paligid niya. Binaril ni Kurumi ang sarili para sa higit pang kapangyarihang agad nagpahina kay Kotoring naghahanda ng atake. Nang insulto na naman ito at naghandang bumaril, ngunit biglang sinamon ni Kotori ang malakas na sandata at pinasabog ang mga clone na pinoprotektahan ito pati na ang kanyang orasan. Napaluhod si Kurumi sa sobrang pagod at naghanda na si Kotori ng isa pa. Nang makita ito, natakot si Shidong baka mamatay siya at sinubukang balaan si Kotori, ngunit nang hindi ito makinig, mabilis siyang tumakbo at humarang. Pinutok ni Kotori ang kanyon at agad niyang napagtantong naroon si Shido. Paglaon, nagising si Shido mula sa panaginip kung saan silang dalawa ni Kotori ay nasa gitna ng kaguluhan. Nang makita si Rini, nagsimula siyang magtanong at sinubukang alamin ang tungkol sa lahat ng biglang ingudmod ni Rini ang ulo niya sa una nito bago sabihin sa kanyang lahat ay ayos lang kahit pa nakataka si Kurumi.
Dinala siya ni Rini kay Kotori at doon niya tinanong kung espiritu din ito kaya sumagot itong siya ay tao kahit pa sinasabi sa datos na isa siyang espiritu na kinalito niya. Dinagdag pa nitong siya ay pinanganak na tao, ngunit sa nakalipas na 5 taon ay naging espiritu, pero ang mas tama ay tao na may kapangyarihan ng espiritu. Agad na alala ni Shido ang panaginip tungkol sa mga nangyari sa nakaraan at sinabi ito sa kanyang nagulat dahil sa kung gaano ito katotoo. Tinanong niya kung paano naging espiritu, ngunit sinabi nitong halos di na maalala, kaya tinanong ni Shido kung paano nalimutan ang bagay na napakahalaga at sinabi nitong maaaring may bumura ng mga alaala nila. Sunod niyang tinanong kung paano napanatili ang kapangyarihan mula noon at sumagot itong siya ang nagselyo noon na sobrang kinagulat niya. Walang may alam kung bakit pero may kakayahan siyang iselyo ang kapangyarihan ng espiritu kaya siya ang pinili ng Ratatoskr na makipag-ugnayan sa kanila. Muling tinanong ni Shido kung ba't may healing powers siya at sinabi nitong yun ang kapangyarihan niya. Tinawag niya si Shido at binigyan ng suntok at sinabing maaaring wala na ito kung hindi siya bumalik sa sarili. Tuwing bumabalik ang kanyang kapangyarihan, minsan ay nawawala siya sa sarili at may pagnanais na wasakin ang lahat pati ang mga tao. Tinanong niya kung ang kapangyarihan ay babalik at sinabi nitong hindi maliban kung masiselyo gaya kay Tokat Yoshino. Dahil nakuha ang 100% ng kapangyarihan, dapat siyang makipag-date at mahulog rito kaya nabigla siya pero biglang bumagsak si Kotori at doon dumating si Rini upang alagaan siya. Paglaon, sinabi ni Rining mapapanatili na lang ni Kotori ang enerhiya sa loob ng 2 araw at pagkatapos ay mawawala na sa sarili di na siya ang taong kilala nito kaya dapat na silang mag-date para maselyo ang kapangyarihan niya bago mangyari yon. Pagkatapos, binisita ni Shido si Takamiya sa ospital, ngunit di siya pinayagan kaya tinagpo na lang si Toka. Nang siya ay paalis na, tinanong ni Toka ang espiritu ng apoy na lumitaw habang sila ay nakikipaglaban kay Kurumi. Sinabi niyang nawalan rin ng malay doon sa pagtangging sabihin rito at tinanong kung bakit siya nag-aalala kaya sumagot itong yun ang espiritong sumunog sa kanyang mga magulang 5 taon na ang nakakalipas. Mula noon ay hinahanap na ito kaya nagpasya siyang sumali sa IST at nagsimulang tumugis ng espiritu upang iganti ang magulang. Paglaon ay naghanda si Shido para sa date nila ni Kotori sa pag-aksaya ng oras kasama ng ibang babae. Kinagabihan, nakipagkita siya sa Vice Commander ng Ratatoskr dahil wala siyang ideya sa pagselyo ng kapangyarihan ni Kotori. Sinabi sa kanya ng lalaking may footage ng nangyari sa Great Fire Day 5 taon na ang nakalipas at tinanong rito kung gusto niyang makita dahil maaari itong makatulong kung paano niya magagawa yon. Habang tinitingnan ang footage, nakita niya ang kakaibang figura sa tabi nila ni Kotori at naisip nilang yun ang maaaring responsable sa mga kapangyarihan ni Kotori. Sinubukan niyang alalahanin kung ano ang nangyari, ngunit sobra siyang nalunod rito at bumagsak. Kinabukasan sa araw ng date ay nakipagkita siya kay Kotori at nagsimula na sila. Sinubukan niya ang lahat ng teknik sa RIS na natutunan sa internet, ngunit wala itong epekto at nagtaka siya kung anong gagawin dahil kung magpapatuloy siya sa ganon ay hindi niya maliligtas si Kotori. Paglaon, nagpaalam muna si Kotori at nang siya ay umalis, nakipag-usap rin si Shido sa Fraxinos tungkol sa iba pang linyang maaari niyang gamitin. Habang naglalakad ay nagulat siya kay Rining inaasikaso si Kotoring di maganda ang pakiramdam. Nagtago siya upang makinig sa pinag-uusapan nila at natuklasang si Kotori ay gumagamit ng gamot upang mapanatili ang sarili mula nang bumalik ang kapangyarihan, ngunit ayaw niyang malaman ito ni Shido at tratuhin siya ng may awa. Bumalik siya sa tabing dagat at nang dumating si Kotori ay tinapon niya ang nakatakip na earpiece na ginagamit upang makipag-ugnayan sa Fraxinos dahil mga uslak rin naman sila. Dito niya nilabas ang kanyang God-tier Riz at minungkahing magpunta sila sa amusement park. Samantala, tinagpo ni Tobichi ang superior na nagpakita ng bagong kagamitang nakuha. Tinanong niya kung matatalo dito ang espiritu ng apoy na si Ifrit at doon napaisip ang superior kung si Ifrit ang nasa footage 5 taon na ang nakalipas. Nagulat si Tobichi at hiniling na makita ang video at dito natuklasang ang espiritu ng apoy na kanya palang hinahanap ay si Kotori. Samantala, nagkaroon ng masayang oras si Shido at Kotori at paglaon ay umupo sila upang mag-usap ngunit siya ay sobrang mainit kaya umasa itong hahalikan siya. Isang ulat naman ang umabot sa superior ni Tobichi sa AST na nawawala ang bagong teknolohiya kasama ang ilang bala. Agad niyang naalalang tinanong ni Tobichi kung magagamit yon upang talunin si Ifrit kaya naisip niyang baka pumuslit siya upang gamitin ito. Tinanong ni Shido si Kotori sa nangyari 5 taon na ang nakalipas ngunit biglang may umatake ritong kinatakot niya at nang tingnan kung sino ito ay natuklasan niyang si Tobichi yon. Kinwestiyon niya kung anong pumasok sa isip nito at sumagot siyang inisekay na si Kotori. Ngunit biglang lumitaw si Kotori at tinawag siyang uslak dahil sa pag-aakalang madali siyang matatalo nito.
Nagsimulang umatake si Tobichi gamit ang malalaking kanyon at mabilis na nagpalit si Kotori sa astral dress at sinamon ang kanyang armas kung saan nagpalitan sila ng mga ataking nakaapekto sa paligid. Si Tokatyoshi nung nasa kabilang bahagi ng amusement park ay napansin ang kaguluhan at naisip nilang tiyak na may malakas na kalaban si Kotori Shido. Sinubukan nito kang tumulong ngunit kinumbinsi siya ng puppet ni Yoshinong wag dahil ang kapangyarihan niya ay kasalukuyang nakaselyo. Sumagot si Tokang kung ginagawa ni Shido ang lahat upang iligtas si Kotori ay gagawin din niya ang lahat upang protektahan ito't agad umalis sa astral suit kaya nang makita yon, nagpa siya si Yoshinong sumama rin dito upang protektahan siya. Habang nagpapatuloy ang laban sa pagsalag ni Kotori sa atake ni Tobichi gamit ang maraming barrier, ay bigla siyang nanghina at napagtantong nasagad na ang kapangyarihan. Mabilis ginamit ni Tobichi ang tsansang mahuli siya gamit ang kumikislap na lubid sa kanyon bago maglunsad ng isa pang brutal na atake, ngunit naprotektahan ni Kotori ang sarili. Sumugod siya papunta kay Tobichi at sinimulang hampasin ang kagamitan hanggang masira ito. Sa puntong yon, si Kotori ay tila nabaliw na at hindi nagdadalawang isip na tapusin ito kahit pa si Shido ay sumisigaw sa kanyang itigil na yon. Sinamon niya ang armas at buburahin na ito ng tuluyan ng ibunyag ni Tobichi ganun nito, tinapos ang kanyang mga magulang 5 taon na ang nakalipas at nagulat siya. Napaluhod si Kotori at muling pinalakas ni Tobichi ang kanyang armas bago magsimula ng atake sa kanya na nagawa ni Kotoring salagin gamit ang barrier. Pumagit na si Shido sa kanila at sinabi kay Tobichi na itigil ang atake, ngunit hindi siya nakinig at sinabing nabuhay siya para sa layunin yon sa nakaraang 5 taon. Binanggit niyang ang pakailang nito ay ang espiritu ng apoy at di ang kanyang kapatid, ngunit nalito si Tobichi sa mga sinabi niya at sumagot na si Kotori ang espiritu ng apoy. Naghanda si Tobiching maglunsad ng isa pa, ngunit dumating si Tokatyoshi at kinuha ang pansin niya at mabilis nilayo ni Shido si Kotori sa lugar. Lumaban ang dalawa kay Tobichi at umamin naman si Shido sa nararamdaman kay Kotoring nahiya pero ginawa niya rin ito bago siya tuluyang halikan ni Shidong agad sumelyo ng kapangyarihan niya at nagpagaling sa mga sugat. Lumingon siya kay Tobichi at sinabing siya na lang ang tapusin dahil si Ifrit na pakay nito ay nasa loob niya at wala na sa kanyang kapatid. Sinabi niyang si Ifrit talaga ang kumuha sa kanyang mga magulang at hindi si Kotori pero hindi maintindihan ni Tobichi ang sinasabi niya kaya pinaliwanag nitong may ibang taong responsable sa nangyari kay Kotori. Umabot na sa limit si Tobichi at sinubukan pang gumamit ng normal na baril bago bumagsak mula sa pagod at kasabay nito ay muli namang lumitaw si Kurumi sa ibang lugar. Sa Fraxinus, sinabi ni Rini kay Shidong walang dinulot na pagbabago ang date kay Kotoring kinagulat niya dahil akala niyang dapat pataasin ang emosyonal na antas ni Kotori bago maselyo ang kapangyarihan. Ngunit sinabi ni Rining ang emosyonal na antas ni Kotori para kay Shido ay laging sagad dahil may nararamdaman ito para sa kanya. Nahiya naman doon si Kotori at agad na tinadyakan si Shido palayo at sinabing baka may sira ang makina. Pagkatapos, sinabi ni Kotoring na aalala na niya ang espiritu mula sa nakalipas na 5 taon ngunit dahil hindi pa maaalis ang posibilidad na may bumura ng kanilang alaala, dapat nilang itago ang impormasyon sa labas ng mga ulo. Naghanda si Kotoring umalis at bago siya lumabas, tinanong niya si Shido kung totoo ang sinabi nito sa kanya kahapon at kinumpirma nitong mahal niya talaga ito pero bilang kapatid na kinabwisit niya.